Ang ating pong balita, papalitan si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta at kung ano-ano pa yung nadiskubre natin doon, mga kababayan. Bigla mong papalitan yung Marcoleta. Naiisip ko na naman yun. Para bagang pagkatapos na pangalanan ang mga congressman, including speaker, binanggit ng Diskaya, speaker, para daw sa speaker, para daw kay Saldi, biglang papalitan si Marcoleta. Para bagang ang dating ba't nyo nang parurusahan yung Marcoleta? Pagkatapos silang, para matapos kumanta yung mga testigo nila doon, biglang papalitan. Parang ganun po ang... At yun nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito pong napabalita o nangyari na pagpapalit po ng Senate President dyan sa Senado. Mantakin mo mga kabayan, mukhang papalitan din daw po di umano si Senator Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Chairman. Kung hindi ka nga mapapamura mga kabayan. Kung kailan pa po nalaman na po natin yung mga congressman, yung mga politikong involved sa flood control, kung kailan nagsalita na po yung mga kontraktor, pusang gala, dun nyo pa tatanggalin si Congressman Marcoleta. Bakit? Soto? Bakit, Tito Soto? May kumpas ba yan dahil tinamaan si Romualdez? Nagtatanong lang po. Bakit nyo tatanggalin si Senator Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee, Chairman? Kasi may tinamaan ng mga kaibigan nyo? Pusang gala, kaya gustong-gusto ninyo kayo namumuno dyan Bakit? Dahil hindi ba kayo napagbigyan? Hindi kayo nanalo, nai-impeach si VP Inday Sara, kaya kayo, gagawan nyo ng paraan. Para hindi naman madama yung mga kilala nyo, mga kaibigan ninyo. Nagkakaturuan na Napangalanan na po yung mga politiko. Tapos magkakaroon kayo ng rigudon dyan? Bakit? Utos ng palasyo? Alam naman namin, Senator, Soto, wag mo kaming bilugin. Alam naman namin yung tabas ng dila mo, halatang aso ka ng palasyo. Diba? Yung galit mo na hindi natuloy yung impeachment ni VP Inday Sara, diba? Sobrang galit mo. Diba? Galit na galit ka. Nakakala mo, ikaw lang yung tama. Sasabihan mo yung mga kasama mo na Diba? Akala nito ni Soto, siya lang yung tama, siya lang yung magaling palibhasa, aso ng palasyo. Pusang gala. Diba? Hindi ba nga sa Senate President nun nakaupo, kakapanalo pa lang niya kung ano nang sinasabi niya, yung mga senador na yan. Diba? Hindi kayo tama, senador na yan, dapat ganito, ganyan. O ngayon, Senate President ka na ulit, pusang gala, magpupustahan tayo mga kabayan. Magpustahan po tayo. Next year, 2026, pipilitin po niyan ng mga yan na ma-impeach po si VP Inday Sara. Dahil sila na po yung majority ngayon Dahil hindi po nila nagawa sa panahon ni Senator Cheese, ngayon po gagawin na po nila yan. Sino ipapalit ninyo? Kay Congressman Marcoleta, kay Senator Marcoleta? Si Kiko? Dahil authority din siya? Di palitan ninyo. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon ng taong bayan sa gagawin ninyo. Ipalit nyo dyan si Kiko. Sino papalit mo? Si Rizzo Tiberos? Ipalit mo. Pusang gala. Kung kailan nagkakaroon na ng linaw, yung mga nangyayari anomalya dyan, kasi palibasa noon pa man, wala kayong nagawa Wala kayong napakulong. Ngayon, may investigasyon, may matuturo na ng congressman, na politiko, pusa, papalitan po ninyo. Magkaalaman na lang po tayo pag pinalitan po ninyo yan. Di po ba? Taong bayan po,
ang kahatol po sa inyo. Tandaan mo yan, Senator Soto. Pakunyari pa kayong iimbestigahan. Alam naman na binibilog niyo yung utak ng mga tao eh. Di ba? Alam na, tapas pa lang ng dila mo eh. Halatang halata na eh. Ay nako mga bayan. Ito mga bayan, panoorin po natin ha. Yung banggit dyan ha, yung ulat dyan ni Katon Jing, patungkol nga po dyan sa Rigudon na yan. Diyan po sa kamera. Katon Jing, pasok po. Yun, palitan eh. Sigurado, palitan eh. No? May nagsasabi nga, dapat daw maging Blue Ribbon Committee Chairman itong si Ping Lacson. Kaya lang, hindi po siya abogado eh. Ang alam ko, well, inisip ko tuloy bigla. Meron bang naging chairman ng Blue Ribbon Committee in the past na natatandaan kayo na hindi abogado? Para ako, wala akong natatandaan eh. Wala akong natatandaan. Anyway, moving forward, ang ating pong balita, papalitan si Senator Dante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Well, nasa kanila naman yun. Pero, yan lang, hindi ba medyo masama ang optics nun? Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta. At kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Parang medyo hindi maganda ang optics doon. Yun na may nasa sa isip ko lang, hindi po ba? Naiisip ko lang naman yun. Para bagang pagkatapos na pangalanan ang mga congressman, including speaker, binanggit ng Diskaya speaker, para daw sa speaker, para daw kay Saldi, biglang papalitan si Marcoleta. Para bagang ang dating ba't nyo nang parurusahan yung Marcoleta? Pagkatapos silang para mataos kumanta yung mga testigo nila doon, biglang papalitan. Parang ganun po yung dating, ano? Ewan ko lang, naisip ko lang din naman yun. Naisip ko lang naman yun, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Pero, nasa kanila po yun eh. Alam nyo, in fairness sa mga senador, unlike in the House of Representatives, sa Senado po, pag nagpapalitan ng mga leaders ng Senado, okay lang yan. Pinag-uusapan lang sa caucus yan eh. Sabi nga ng mga matatanda na Senate President if you have the numbers, you can take my seat, you can take my position. Usapan lalaki lang yun. O sige, di mamaya, di-declare natin na bakante yung Senate seat o Senate President seat. Ganun po nangyari kanina. Meron pong motion to declare the position of Senate President vacant at kinuha na po, inapprove ng buong body at nag-motion para po nag-nominate kay Senate President Tito Soto. Ayun lang po, ang bilis ng usapan. So, ang hanging question now is if ever the original plan of changing the leadership in the Blue Ribbon Committee will push through, sino ang magiging Blue Ribbon Committee Chairman? Sino? Kayo po ang aming tinatanong. Kayo po ang aming tinatanong. Sino ang dapat na maging Blue Ribbon Committee Chairman? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ako, ang sinasabi ko, in all likelihood, abogado. Kung papalitan man yung Marcoleta, in all likelihood, abogado ang ipapalit sa kanya. Sino ba mga abogado sa Senado? Well, ang isang abogado po dyan ay si Senator Kiko Pangilinan, na nakasagutan naman ni Senator Marcoleta noong nakaraang linggo. Sino pang abogado ba sa Senado?
Senator Pia Cayetano. Well, by the way, si Senator Pia Cayetano, dati nang naging Blue Ribbon Committee Chairman yan, Senator Alan Peter Cayetano. Kaya lang, nasa kabilang parang kay Chis Escudero yata sila. So, kung po yun, Blue Ribbon. So, abogado. Sino pa ba abogado? Si Marcoleta na lang, ano? Sino pa abogado? John? Si Chis, ano? Abogado si Chis. Sino pa ba? Sino pa ang abogado dyan? Ba't ba hindi na... Lito Lapid! Wala na pala tayong abogado sa Senado. Bilangin ko nga uli. Chis Escudero, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Dante Marcoleta, Kiko, Dante, Chis, Alan Peter, Pia Cayetano. Wala na, ano? Ano ba nangyari sa ating Senado? Ba't ba tayo kinapos na ng abogado, ano? Gone were the days when the Senate was dominated by lawyers / orators / statesmen, no? Wala na pa. Alimbawa lang dyan, naalala ko nung araw ang Senado, ang mga miyembro ng Senado ay ang mga sumusunod. Jovito Salonga. At hindi, no? Batang-bata, Joey Lina, no? Si Mamintal Tamano. Hindi mo na kilala to. Victor Siga, nabanggit ko na. Oh, Victor Siga. Tapos Teofisto Gingona, Raul Manlapus. Mga magagaling na mga senador yan. Ano? Tapos merong kapatid si dating Pangulong Ramos, hindi siya abogado pero magaling din. Yung ang kanya ang kanyang jingle, Kuya Eddie, yung siya, si Leti Ramos siya. Siya, si Leti Ramos siya. Ramos siya, hindi uurungan mga problema. Wala, hindi. Si Risa Ontiveros, hindi abogado. Ganon ang inabot natin. Ano? Ba't ba ganito nangyari sa Senado natin? But siyempre, nung 1995, nagkaroon tayo ng Miriam Defensor Santiago. Ayan. Nagkaroon tayo ng Franklin Drilon, Teofisto Gingona Sr. Ayan. Nagkaroon tayo ng Joker Arroyo. Ayan. Wigberto Tañada. Raul Roco. Ayan. Mga abogado yan. Alam nyo, nung nagko-cover ako ng Senado, ako aliw na aliw. Natututo ka talaga. Matututo ka talaga. Ano ba nangyari sa Senado natin, mga kababayan, Ay, nako. Anyway, napag-uusapan lang natin. So, in relation to what we were discussing earlier, napapa-English tuloy ako, Ano po, mga kababayan? What will happen to the testimony of the Discayas? Oo, nasa record na ng Blue Ribbon Committee yon. Actually, hindi pa pala yon. Yun munang contempt
yung ipinataw na contempt dito kay Bryce Hernandez, ano mangyayari pag nagpalitan ng leadership sa Blue Ribbon Committee? I-carry ba nila yon? I-adapt ba nila yon? Naku, abangan po ang susunod na kabanata. Ano po, mga magulang at mga si Rapi Tulfo ba? Hindi ba abogado si Rapi Tulfo? Judge siya, di ba? Magaling din siyang mag-judge eh. Ayan, tama. Lenilyn Agustin. Enrile. Ayun, ang gagaling. Pimentel. Ayun, nadali mo. Pimentel. Rene Sagisag. Bac Jimenez Cruz. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Imagine, no? Imagine yung pong mga magagaling, ano? Ay, nako, hanggang sa panghihinayang na lang po tayo eh. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ay, Kuya Ariel Peralta, isang karangalan na ikaw ay nanonood ng ating palatuntunan. Binabati ka ni bati mga si Ariel. Boss Ariel. Ayan, Nel de Guzman, Blas Ople, pero si Cablas hindi abogado yan eh. Naging Senate President pero hindi abogado. Well, speaking of which, naging Senate President din natin si Marcelo Fernan, dating Chief Justice, ano? Anyway, yun po ang nangyari. Talagang nakakabigla ang mga pangyayari sa Senado. Bigla po tuloy akong nagpunta naman ako doon. It started as a very slow day, medyo chill lang tayo, pero nung nag-umpisa na po ang bakbakan around 9:30 in the morning, nagtuloy-tuloy na, and hanggang sa umalis po ako sa Senate building ay noon lang po na tingin ko napahinga. Maceda. Ayun pa pala, Maceda, Senate President Maceda, Dick Gordon, in fairness. Opo. Kasi Camille hindi rin abogado, si Mark Villar hindi rin abogado, Robin Padilla hindi rin. Sino pa ba? Erwin Tulfo, hindi rin abogado. Sundalo siya. No? Sorry. Peace, man. Si Erwin Tulfo ay sundalo. Ayan, sundalo. Oy, Nelia Kunanan Binuya. Hello po. And bilang panghuli, kung nagkaroon po ng palitan ng leadership sa Senado, ano ngayon ang mangyayari sa leadership ng mababang kapulungan? Alam nyo, kahit na sino pa ang suportahan ng Pangulo, halimbawa ay para palitan si Speaker Martin Romualdez, sigurado susuportahan din po ito ng mayorya ng mababang kapulungan, ano. So it's really upon the president to say the word, Ang sabi nga daw ng mga congressman, just say the word and they will act. Kaya lang, does the president need to say the word? Hindi ba kailangan niya magbasa na lamang ng body language ng Pangulo ang mga mambabatas natin? Kailangan pa bang bigkasin ng Pangulo yon? Nung sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo, nung sinabi ng Pangulo na
naiiyak ako. Naiiyak ako, sabi ng Pangulo. I'm upset, sabi ng Pangulo, na sila'y nagpapayaman. Nagpapayaman sila, samantalang ating mga kababayan, nagtatrabaho lang naman sila. Nagsisikap sila araw-araw. Ang gusto lang na mahalin nila ang kanilang pamilya. Subalit, itong mga ito, nagpapayaman lang. Alam ko na alam ng House leadership kung sino ang pinatatamaan ng Pangulo. Hindi lang po mga kontraktor, hindi lang mga taga-DPWH ang pinatatamaan ng Pangulo. In other words, ang gusto lang nating ipunto doon, the President for me does not need to say the word. He has already stated his intention through his actions, through his body language. Dapat marunong magbasa between the lines ang ating mga mambabatas. But of course, at the end of the day, it's really up to the majority of the membership of the House. Anyway, magpapatuloy po tayo. Ang tunggak na oras, ayan pa pala. Maraming salamat po sa mga nagpapahabol ng mga impormasyon. Sabi ni Darcy Balisi, Arturo Tolentino, galing. Apolinario Blas, sabi niya, Rene Cayetano. Ayan, magaling. Ayan. Naalala ko tuloy Beck Jimenez Cruz, no? Kung natatandaan nyo pa rin po, nung nagkakaroon po ng problema sa term sharing sa House Speakership, si noon ay Speaker Alan Peter Cayetano and Congressman Lord Alan Velasco, ang iniintay po ng mga congressmen noon, ay magsabi ang Pangulong Duterte kung sino ba ang kanilang susuportahan. Kung si Alan Cayetano ba o si Lord Alan Velasco. Alam niyo po ba, up to the last moment, hindi po nagsalita yung Pangulong Duterte na, si Alan ang suportahan nyo, si Lord Velasco ang suportahan nyo. No! Hindi po yun binitawan ng Pangulong Duterte. Binasa lang po ng mga members kung ano ang body language ni Pangulong Duterte. And when the House majority decided to support Lord Alan Velasco, napalitan yung Alan Peter Cayetano. Ganun lang po yun, hindi na kailangan isabibig yun, mga kababayan. Wala na yung hindi naman sinabi ng Pangulo, hindi sinabi, hindi pa kayo marunong magbasa? Anak ng bakang dalaga. Magpapatuloy po tayo.